Ayun, magandang umaga sa inyong lahat mga kabiyahe. Good news tayo muna at umaraw-araw. Kaya ayan, magmotor tayo, alisin ang kate, kate ng kamay sa silinyador. Hindi natin alam kung saan pa tayo pupunta ngayon, no? Gusto lang natin magmotor talaga. Gusto lang nating sakyan uli si Buhawi. At grabe mga kabiyahe ang ating panahon, no? Ang habagat ay talagang sobra-sobra, no? Talagang bonggang-bongga ang kanyang dalang ulan. Kaya hindi tayo nakakalabas, hindi tayo nakakabiyahe, no? Dahil ayaw tayong payagan na lumabas. Anyways, motor-motor lang tayo, ikot-ikot lang tayo ngayon mga kabiyahe. Samahan nyo lang ako sa pag-alis ng alis ng kati ng kamay kapag motor. Motor na tayo eh. Kaya ayun. Hindi natin alam kung saan tayo makakarating. Kung saan tayo abuti ng araw na lang. No? Doon tayo. Pero tingnan natin kung makakalayo-layo tayo today. Kasi time check is alas 10 na. Alas 10 na. Gusto ko lang makipagkwentuhan talaga sa inyo ngayon na yun nga, ano ba yung mga naranasan yung mga experience nyo during itong ilang linggo, no? Halos 2 linggo tayo na inuulan, mga ganun tipo. Baka naman pwede nyong ilagay dyan para makamusta ko naman kayong lahat, no? Kung ayos ba? Okay ba? Kung ano yung mga na-experience nyo during na last 2 weeks ng ating ulan-ulan mula kay Luis, kay Maymay, Ompong. Kasi ito yata, Neneng ba? I'm not quite sure. No, pero grabe yung ulanan talaga. Dito sa amin, binaha din kami. Pero hindi ganun kalala, no? Hindi ganun kalala. Tulad ng mga karatig bayan namin na sa Quezon City, no? Manila, Nabotas, hindi rin kasinong binaha. Caloocan, normal lang, walang kasinong Sa Malabon, sa Bulacan, grabe ang bahaan, no? Matindi talaga. Pero fortunately kami naman dito sa Malabon hindi naman kasinong naapektuhan itong nakaraang baha-baha din sa daan pero hindi siya ganun kalaki, no? So salamat na rin sa aming namumuno, nanunungkulan dito sa bayan ng Malabon, si Mayor Ginny Sandoval, no? Yung mga nakaraang mayor namin dito, sila Lenlen Loretta, no? Kung hindi rin naman sa kanilang pagmamalasakit din, yung nakaraan naming pamahalaan dito sa lungsod ng Malabon sa katong kasalukuyan na si Mayor Ginny Sandoval, siguro magiging worse nga, no? Yung nakaraan kasi yung nasira yung floodgate. Yung floodgate lang naman nun, kaya binaha kami dito sa Malabon na Botas, no? Pero as you are aware of naman, yung ulan kasi, kapag low tide, isinasabay lang sa amin yan sinasabay lang. Pag nag-low tide, mababa na yung tubig, no? Pag nag-high tide at sinabayan ng ulan talaga, ayan, medyo nag-build up yung kasi wala nang puntahan talaga yung ulan, no? Yung tubig ulan, wala nang puntahan. Pero kapag hindi naman high tide, no? Hindi high tide kahit anong ulan, naiipon lang bahagya, pero umuus-us din naman agad. No? Umuus-us din naman siya agad. Dahil nga sumasabay siya sa low tide saka sa high tide, no? Kaya naano rin namin. Kayo ba mga kabiyahe, kamusta ba yung inyong naging lagay dyan? Kung saan kayong probinsya, nasa norte kayo, dito sa Luzon, nasa Visayas, nasa Mindanao, no? Kasi nabalitaan nga natin ng mga bahaan, no? Medyo nakaka-disturb talaga na. Dahil nga yung ibang dating hindi binabaha ngayon ay binabaha na. No?
especially now dito sa Bulacan na sobra talaga na yung baha, no? Siyempre kasabay ng baha ng ulan yung mga kalsada natin, no, na ayun, puro pothole na, no? Lalo na yung mga gawa sa asfalto, no? Kapag umulan talagang maapektuhan siya, no? Na bubungkal o nagkakaroon ng mga potholes. Pero yun nga, katulad nga ng sinabi ko mga kabiyahe, kamusta na ba talaga kayo? Kamusta ba kayo dyan? No, sana naging maayos naman yung ating kalalagayan, no? At hindi pa tapos mga kabiyahe, no? Hindi pa tapos yung ating nararanasan habagat. Tayo ay nag-take advantage lang talaga today para makita natin yung daan, no? So, good thing dito sa Malabon, yung mga normal na binabaha ay na lugar ay hindi binaha yung sa daan na dinaanan natin ngayon. Hindi ko na lang nakuha ng kanina at masyadong traffic. Pero doon tayo dumaan sa Mecatmon kung saan ay lagi talagang baha doon mga kabiyahe, no? Pero good news today sa mga nakakaraang mga ulanan, no, mga araw ay talagang hindi halos nagbabaha, no? Umaano man, gutter lang o below gutter lang siya, yung mga ganun tipo, no? Kaya medyo maganda yung flood control na ginagawa dito sa Malabon. Naging effective yung paglilinis sila ng mga kanal, no? Dahil nga hindi bumaha, no? Hindi siya bigay ng napakalaking problema dito sa Malabon, no? Kaya ayun, enough dito sa amin sa Malabon. Ngayon nandito na tayo sa may parte ng Caloocan, pero this part of Caloocan naman talaga medyo mataas to, no? So dito talaga hindi naman nagbabaha dito, pero dun sa may bandang dagat-dagatan, no, medyo dyan, no, medyo tumataas talaga yung tubig dyan. Parte ng Malabon din sa kanang Caloocan, no? Dahil hati-hati yan, no? Nabotas, Manila, Caloocan, Manara. Pero Valenzuela, wala, malayo sa atin kanila. So ayan, yung Caloocan, Nabotas, Malabon, Manila, yan ang naghahati-hati dagat-dagatan, no? Kaya type in nyo naman mga kabiyahe kung ano yung naging comment nyo lang down below kung ano yung mga naging experience nyo during ng bagyo. Nag-umpisa kay Luis, kay Maymay, no, kay Ompong, kung kay Neneng. Update nyo naman ako para makakamusta ko naman kayo dyan kung anong kalalagayan nyo dyan. Hopefully naman, hoping for the best na wala namang masyadong nasaktan o nasalanta sa inyo o nag-suffer dahil dito sa mga nakaraang bagyo. So, at least something that is tolerable and na hindi masyado naka-apekto o naging banta, no, sa ating mga kaligtasan ng bawat isa sa atin, no? Tayo ay nag-ikot-ikot lang talaga ngayon, no? Just to check, no, kung ano yung kaganapan o ano yung mga nangyari. Pero alam nyo mga sa kabila ng ulan-ulan na yan, talagang ang Pilipino napaka-resilient, no? Talagang tuloy lang, no? Tuloy lang araw-araw ang laban ng buhay, Kahit anong mangyari, umulan, may bagyo, maaraw, sobrang init. Tuloy lang, no? Ganun tayo ka-resilient, Ganun tayo katyaga talaga, no? Dahil alam natin yung ating mga obligasyon sa buhay, no? Na kung saan kailangan natin talagang gumanap araw-araw, no? Kailangan kung lansangan yung ating trabaho katulad ng mga kapatid natin na mga MC riders like nagka-grab, no? Nagka-movie, no? Mga ganun tipo, mga naglalalamu, talagang tuloy pa rin, No, kaya guys, konti na mga salamat lang tayo sa kanila sa mga ginagawa nila yung kanilang mga trabaho, no? Although sabihin natin bayad naman sila, bayad sila, pero but still they choose to be on the road, no, for us, no? Kahit sabihin natin yun ang way of life nila o yun yung pinagkakitaan nila, no? But still they can choose na hindi lumabas, no? Pero they still did, no?
na lumabas at gampanan yung kanilang mga trabaho. Ayan, mga potholes na ganyan na yan, ang marami dito. Kaya salamat sa inyo mga kabiyahe, mga kapatid natin sa MC, ang motorcycle taxi. Maraming salamat sa inyo. I appreciate you a lot. Kabiyahe ni Dad, appreciate you a lot. Alright, there you go. And of course sa inyo mga kabiyahe, kung ano naman yung inyong mga experience, don't hesitate to type in sa ating type in nyo dyan sa ating comment section. Just for me to know what happened, what you have experienced during this past few weeks, no, na tayo ay sinalanta o nakaranas ng mga malalakas na pag-ulan, malalakas na hangin, at matataas na pagbaha, no? At of course, asahan natin na nagkalat ang mga basura na yan, no? Dahil well, tayo rin may kagagawan, no? Mga tao rin may kagagawan niyang basura. Hindi natin pwedeng isisi yan sa kung kanino man, no? Because we have our own social responsibilities. Tulad dyan, no? Speaking of, diba? Diba? Pananagutan natin yung mga basura, mga kabiyahe, ha? Hindi yan pananagutan ng kung sino man. Responsibilidad natin yung sarili, no? That is our social responsibility, no? Sa ating kapwa-tao, sa ating environment, sa ating kalikasan, maging sa ating sarili, di ba? Elementary pa lang tayo, tinuturuan lang tayo ng mga teacher natin na kung may candy ka, walang basurahan, ilagay mo muna sa bulsa. At pag nakakita ka na ng basurahan, saka mo itapon. Di ba? Yun yung turo ng mga teacher natin nung araw eh. Ewan ko ngayon bakit medyo nag-iba tayo. Hindi yung younger generation na yan eh. Hindi tayo yan. No? Yung henerasyon natin na yan. Na ituro sa atin yan, pero anong nangyari? Tanungin nga natin mga sarili natin, anong nangyari? Ba't nasa na yung values na yan na natutunan natin sa school? No? Tulad yung example ko kanina, di ba? Yung basura, ang balat ng candy. Kung wala kang makitang basurahan na available, lagay mo muna sa bulsa, sa bag. And then pagdating sa bahay, o pag may nakita kang basurahan, wastong basurahan, doon mo i-dispose. No? Ako hanggang ngayon kasi dala-dala ko yan eh. Dahil yan talaga tinuro yan sa school, no? Tinuro yan sa mga eskwela namin, sa elementary school pa lang. Inuukulikil na yan ng ating mga guro, no? Ating mga mahal na guro. Pero anyari, at napakaraming basura. No? Ako sa totoo lang ngayon mga kabiyahe, kapag halimbawa bibili ko ng pandesal dahil uso nga yung lalagay sa plastic bag pa, no? Sinasabi ko na wag na po. Wag niyo na pong anuhin yung plastic, wag niyo na pong ilagay sa plastic. No? Since naka-ano tayo ng isang plastic bag na bandang huli ay end up din naman sa basurahan. No? So lahat, inaano ko lang sa kamay. Kapag bibili ko ng itlog sa palengke, o sa tindahan, 2 piraso, hindi ko na yung pinapabalot. Naano ko na lang sa kamay ko. Of course, kung convenient sa inyo, no? Pero kung hindi, why not? No? Pero be responsible lang talaga mga kabiyahe, no? Daming nagreklamo nitong nakaraan na ang daming basura, no? Ang dami sa sa ilog, no? Tama nga dito sa amin, sa mga prinsa namin dito, nagkalat yung mga basura dun sa prinsa, no? Kailangan pa siyang talagang tanggalin, no? Ang tanong kasi, bakit? Bakit siya meron? No? Ang tanong naman diyan obvious din naman ang sagot, no? Kasi nga, itinapon natin eh. Itinapon natin sa ilog, itinapon natin sa sapa, itinapon natin sa mga estero, itinapon natin sa mga kanal. Oh, saan babalik yan? Di ba sa atin din naman? Lalabas yan. Pinagmumulan ng baha. No? Dahil nagkaklag yung mga estero natin. No? So, cause and effect yan, no, mga kabiyahe. Kung ayaw natin bahain, be responsible in our own special way. No, things that we can control. Katulad ng basura sa bahay natin, ilagay sa tamang basura, i-dispose ng tama. Diba? Kaya kapag bumabagyong ganyan, umuulan na ganyan, at nagbabaha, ayan. Diba? Epekto. Although sabihin ng iba, di ba? Hindi, flood control naman tayo.
Ay, saan nga napunta, di ba? Yan tanong doon. Nga napunta. Pero kahit still na meron tayong mga ganyang mga flood control na yan. Eh, responsibilidad pa rin natin bilang mga mamamayan ng Pilipinas, no? Kung mahal mo ang bayang Pilipinas, no, huwag mo nang palalain yung problema pa o dagdagan pa. No, lahat tayong Pilipino may responsibilidad tayo sa basura. No? Kaya maraming naapektuhan. No? Pero kung susuriin natin uli, kung tatanong natin uli, no, sa ating mga sarili kung ano nangyari, bakit gano'n, siguro the back of our mind, masasagot din naman natin na somehow we're part of it. No? Somehow we are part of that problem. Mga ganun tipo. Ayan. So nandito tayo sa may papunta ng Navotas sa mga kabiyahe. No? So far, wala naman tayong encounter pa na baha. Dahil nga syempre, tumila-tila na yung ulan. At tingnan lang natin gusto ko lang makita yung level ng dagat doon talaga kung ano na yung level ng dagat doon. No? So nakahinto naman tayo rito, balikan ko kayo maya-maya. Ayan, medyo na tayo ro kanina. Pinabutan sa gitna yung ng stoplight yung mga jeep. Ayan na mga kabiyahe, nandito na tayo sa may Navotas City Terminal. Hanggang dyan lang naman tayo, tapos iikot na tayo. Tapos ng tulay, iikot na tayo. Dito mga kabiyahe, meron din diyang mga nag-zumba, mga ganun. Ano? Medyo mataas talaga. Medyo mataas yung tubig. Nakikita nyo mga kabiyahe. Talagang medyo mataas na tubig dito. Kita nyo yung mga barko na yan na naka-angkla. Ayan. Medyo talaga. Paputi ang dagat, kumbaga. Dahil nga maalon. Kita nyo yung mga basura dito. Dalat din. Right, tapos yan na mga kabiyahe, nyo lang type in nyo lang sa comment section natin yung mga naging experience nyo. Kung masyadong mahaba, type in uli. Gusto ko lang malaman yung kwento nyo kung nakaraan. So, ako naman personally, nag-stay kami sa bahay, no? Kasi nga baka biglang may masira dito na mga floodway o yung mga Prinza, baka biglang tumaas yung tubig. Kaya hindi ako umaalis pag talaga nung gano'n na yung sitwasyon ng ating panahon. So, dahil nga hindi mo alam, baka biglang tumaas yung tubig. Walang kasama si nanay, walang kasama yung bata, yung anak ko. No? Kaya iniwasan talaga natin na medyo umalis na ganong panahon. Pag ganon ang panahon. So tayo naman ay babalik na rin tayo. Gusto ko lang talagang i-update din kayo sa mga kaganapan, no? I know you are aware naman din talaga, pero gusto ko rin kasing malaman kung kamusta ba kayo, no? Kung anong naging sitwasyon nyo those past few weeks, no? Na nagkaroon tayo ng bagyo o naka-experience natin yung bagyo. Alright. So, type in nyo lang mga kabiyahe, no? And syempre, lagi tayo mag-ingat dahil the last time I checked is meron pa rin, no? Meron pa rin. Medyo gumanda lang ang panahon ngayon. Medyo umayos-ayos, no? Pero sa tingin ko talagang pa rin uulan pa rin ang
ng medyo malakas dahil sa habagat natin, no? At itong nagbabanta pang isang bagyo na papasok sa atin. Basta masasabi ko mga kabiyahe, continuous na ingat lang tayo, no? Be proactive, no? Be proactive sa paghahanda, no, sa mga ganitong mga kalalagayan ng panahon natin, no? At iba na rin talaga yung mga ulan, iba na yung mga hangin, no? So kung malapit kayo sa mga coastal area, make it sure lang mga kabiyahe na yun nga, always updated sa news, no? Makipag-ugnayan sa mga barangay, no? Kanya-kanya nating mga barangay kung ano na yung sitwasyon. Then may mga updates sila coming from national government, no? Ganun tipo, no? May mga access naman sila. So make it sure lang na you're on top of the situation. Kapag sinabi na ng mga barangay na lumikas, huwag na matigas ang ulo, ha? Likas na tayo agad, no? Para maiwasan natin yung iba pang mga problema na ma-encounter natin pag hindi tayo sumunod sa mga may otoridad, no? Kasi sila yung mas nakakaalam, no? Sila yung mas aware dun sa sitwasyon, especially those who are lying dun sa coastal area, na malapit sa coastal area, sa mga malupa. Alam naman natin na kapag sunod-sunod ng ulan, naglulus yung lupa, di ba? Kaya posibilidad na landslide, no? Let's avoid those kind of problem, or that something might happen, no? Something bad might happen. No? That's why they are trying to prevent those kinds of things, no? So kinig lang tayo sa kanila mga kabiyahe, right? So ngayon, time check is 10:35. Talagang medyo maganda yung panahon. Hindi siya mainit na sikat ang araw, pero at least sumikat ang haring araw. Right? So mga kabiyahe, lagi lang tayong mag-ingat, no? Lagi tayong maging updated sa mga nangyayari dito sa atin na kapaligiran, no? Always get in touch to those who have authority, no? Like our barangay, no? Stay connected with them. Ingat, tapos makinig ng mga balita, no? Makinig ng mga balita para aware tayo sa kalalagayan ng panahon at sa mga nangyayari sa paligid natin. Right, there you go again mga kabiyahe. Ingat-ingat lang tayo. And this is Biyahe ni Dad saying I appreciate each and every one of you. And always have a good one. And take care. Alright? Be blessed. Have a great one. Ayan. Medyo na tayo ro kanina. Pinabutan sa gitna yung ng stoplight yung mga jeep. Ayan na mga kabiyahe. Nandito na tayo sa may Nabotas City Terminal. Hanggang dyan lang naman tayo, tapos iikot na tayo. Lampas ng tulay, iikot na tayo. Dito mga kabiyahe, meron din diyang mga nag-zumba, mga ganun-ganon. Ano? Medyo mataas talaga. Medyo mataas yung tubig. Nakikita nyo mga kabiyahe. Talagang medyo mataas na tubig dito. Kita niyo yung mga barko na yan na nakaangkla. Ayan. Medyo talaga. Maputi ang dagat, kumbaga. Dahil nga maalon. Kita niyo yung mga ibang mga basura dito. Nagkalat din. Right? Tapos yan mga kabiyahe, nyo lang, type in nyo lang sa comment section natin yung mga naging experience nyo. Kung masyadong mahaba, type in ulit. Gusto ko lang malaman yung kwento nyo itong nakaraan.
No, ako naman personally, nag-stay kami sa bahay, no? Kasi nga baka biglang may masira dito na mga floodway o yung mga brinza, baka biglang tumaas yung tubig. Kaya hindi ako umaalis pag talaga nung gano'n na yung sitwasyon ng ating panahon. So, dahil nga hindi mo alam, baka biglang tumaas yung tubig. Walang kasama si nanay, walang kasama yung bata, yung anak ko. No? Kaya iniwasan talaga natin na medyo umalis na ganong panahon. Pag ganon ang panahon. So tayo naman ay babalik na rin tayo. No? So ko lang talagang i-update din kayo sa mga kaganapan. No? I know you are aware naman din talaga. Pero gusto ko rin kasing malaman kung kamusta ba kayo. No? Kung anong naging sitwasyon nyo those past few weeks, no? Na nagkaroon tayo ng bagyo. O naka-experience natin yung bagyo. Alright? So, type in nyo lang mga kabiyahe, no? And syempre, lagi tayo mag-iingat dahil the last time I checked is meron pa rin, no? Meron pa rin. Medyo gumanda lang ang panahon ngayon. Medyo umayos-ayos, no? Pero sa tingin ko talagang ano pa rin uulan pa rin ang medyo malakas dahil sa habagat natin, no? At itong nagbabanta pang isang bagyo na papasok sa atin. Basta masasabi ko mga kabiyahe, continuous na ingat lang tayo, no? Be proactive, no? Be proactive sa paghahanda, no? Sa mga ganitong mga kalalagayan ng panahon natin, no? At iba na rin talaga yung mga ulan, iba na yung mga hangin, no? So kung malapit kayo sa mga coastal area, make it sure lang mga kabiyahe na yun nga, always updated sa news, no? Makipag-ugnayan sa mga barangay, no? Sa kanya-kanya natin mga barangay kung ano na yung sitwasyon. Dahil may mga updates sila coming from national government, no? Mga ganun tipo, no? May mga access naman sila. So make it sure lang na you're on top of the situation. Kapag sinabi na ng mga barangay na lumikas, huwag nang matigas ang ulo, ha? Likas na tayo agad, no? Para maiwasan natin yung iba pang mga problema na ma-encounter natin pag hindi tayo sumunod sa mga may otoridad, no? Kasi sila yung mas nakakaalam, no? Sila yung mas aware dun sa sitwasyon, especially those who are lying dun sa coastal area, na malapit sa coastal area, sa mga malupa. Alam naman natin na kapag sunod-sunod ang ulan, naglulus yung lupa, di ba? Kaya posibilidad na landslide, no? Let's avoid those kind of problem, or that something might happen, no? Something bad might happen. Oh, that's why they are trying to prevent those kinds of things, no? So, hinig lang tayo sa kanila mga kabiyahe. Right? So, ngayon, time check is 10:35. Talagang medyo maganda yung panahon. Hindi siya mainit na sikat ang araw, pero at least sumikat ang haring araw. Right? So, mga kabiyahe, lagi lang tayong mag-ingat, no? Lagi tayong maging updated sa mga nangyayari dito sa atin na kapaligiran, no? Always get in touch to those who have authority, no? Like our barangay, no? Stay connected with them. Ingat, tapos makinig ng mga balita para aware tayo sa kalalagayan ng panahon at sa mga nangyayari sa paligid natin. Right, there you go again, mga kabiyahe. Ingat-ingat lang tayo. And this is Biyahe ni Dad saying I appreciate each and every one of you, and always have a good one. And take care. Alright? Be blessed. Have a great one.